Maligayang pagdating sa isang mundo kung saan ang pag-ibig at inggit ay nagbabanggaan. Ngayon ating lalakbayin ang landas ng dalawang magkapatid, ang isa ay liwanag at ang isa ay anino. Ito ang kwento ng Luningning at Tala. Isang paalala na sa gitna ng kadiliman ang busilak na puso ang laging mananaig. Handa na ba kayong malaman ang katotohanan? Maligayang pagdating sa isang kwento ng pag-ibig, pagtitiis, at ang matinding labanan sa pagitan ng kabutihan at inggit. Sa gitna ng isang sinaunang nayon sa Pilipinas, matutunghayan natin ang kasaysayan ng dalawang magkapatid na kambal at ang tadhana na susubok sa katatagan ng kanilang pamilya. Ito ang kwento ng Luningning at Tala. Sa loob ng maraming taon, ang babae ay namuhay na may tahimik na kirot sa kanyang puso. Gumigising siya bago sumikat ang araw. Tuwing umaga nililinis ang kanyang bakuran, nag-iigib ng tubig, nagluluto ng pagkain at binabati ang mga kapitbahay nang may banayad ng ngiti. Sa sino mang nanonood, tila siya ay ordinaryong babae lamang sa nayon. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib ay nananahan ng isang kalungkutan na hindi kailanman natutulog. Wala siyang anak. Sa nayon ng mga bata ay ang lahat. Sila ang tawa sa hangin ng mga yapak sa maalikabok na landas, ang mga boses na tumatawag sa kanilang mga ina sa paglubog ng araw. Bawat tahanan ay may iyak o awit ng bata maliban sa kanya. Noong una siyang ikinasal, naniwala siya na ang mga bata ay darating ng madali. Pinangarap niyang may hawak na sanggol sa kanyang dibdib, ang pagtitirintas ng buhok ng maliliit na batang babae, ang pagtuturo sa kanila kung paano maging mabait. Buwan-buwan, taon-taon ang mga pangarap na iyon ay naglaho na parang hamog sa umaga. Napansin ng mga tao, noong una nagsalita sila ng may kabaitan. Darating din ang oras mo, sabi nila. Magtiis ka. Kalaunan, nagbago ang kanilang mga salita. Ang ilan ay nagbubulungan sa kanyang likuran. Ang iba ay tumitingin sa kanya ng may awa. Ang ilan ay malupit at nagsabing ang kanyang sinapupunan ay sarado na magpakailanman. Bawat komento ay masakit, ngunit dinala niya ang lahat sa katahimikan. Sa gabi, kapag natutulog ang kanyang asawa sa kanyang tabi, itinatalikod niya ang kanyang mukha upang hindi nito makita ang kanyang mga luha. Idinidiin niya ang kanyang mga kamay sa kanyang tiyan at nananalangin. Pakiusap, bulong niya sa kadiliman. Huwag mong hayaang matapos ang buhay ko ng walang anak. Mahal na mahal siya ng kanyang asawa. Hindi siya nito sinisi kailanman. Kapag umiiyak siya, niyayakap siya nito at sinasabing sapat na siya. Gayunpaman, nakita niya ang kalungkutan sa mga mata nito kapag pinapanood nito ang ibang mga lalaki na naglalaro sa kanilang mga anak. Lalo itong nagpapakirot sa kanyang puso. Lumipas ang mga taon. Ang isang panahon ay naging isa pa at ang pag-asa ay naging manipis. May mga araw na tila tinatanggap na niya na ito na ang kanyang tadhana. Ngunit may isang bagay sa loob niya na tumangging sumuko. Lalo siyang nanalangin ng mas matindi. Nanalangin siya sa madaling araw kapag ang mundo ay tahimik pa. Nanalangin siya sa hapon kapag ang araw ay matirik sa itaas ng kanyang ulo. Nanalangin siya sa gabi kapag ang mga bituin ay pumuno sa langit. Minsan nagsasalita siya ng malakas. Minsan umiiyak lang siya. Isang gabi, matapos ang mahabang araw, lumuhod siya sa lupa sa tabi ng kanyang higaan at nagsabi, "Kung bibiyayaan mo ako kahit ng isang anak, mamahalin ko sila ng buong puso. Ituturo ko sa kanila ang kabutihan. Hindi ko kailanman babalewalain ang biyayang ito." Noong gabing iyon may nagbago. Hindi pa niya alam, ngunit nagsimula nang tumubo ang buhay sa loob niya. Pagkalipas ng ilang linggo, napansin niyang kakaiba ang pakiramdam ng kanyang katawan. Mas madalas siyang napapagod. Nagbago ang kanyang gana sa pagkain. Ang takot at pag-asa ay naglaban sa loob ng kanyang puso. Wala muna siyang sinabi, natatakot na maniwala. Nang malinaw na ang katotohanan, napaluhod siya at umiyak. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa kagalakang napakalalim na yumanig sa kanyang buong katawan. Siya'y nagdadalang tao. Mabilis na kumalat ang balita sa nayon. Nagulat ang mga tao. Ang ilan ay hindi naniwala. Ang iba ay nakigalak sa kanya. Ang kanyang asawa ay tumawa at umiyak nang sabay itinaas ang kanyang mukha sa langit bilang pasasalamat. Habang lumilipas ang mga buwan, lumaki ang kanyang tiyan nang higit sa inaasahan. Nagbulungan muli ang mga kababaihan sa nayon, ngunit sa pagkakataong ito ay dahil sa pagkamangha. Higit sa isa ang dala niya, sabi nila. Nang dumating ang oras ng kanyang pagsilang, ang gabi ay kalmado at maliwanag. Ang buwan ay nakabitin ng mataas, naglalabas ng pilak na liwanag sa buong nayon.
Ang hangin ay tila mabigat na parang ang mundo mismo ay nagpipigil ng hininga. Ang kanyang panganganak ay matagal at masakit. Sumigaw siya, hinahawakan ng mga kamay ng mga babaeng tumutulong sa kanya. Higit sa isang beses natakot siya na hindi siya makakaligtas sa gabi. Ngunit sa gitna ng sakit naalaala niya ang kanyang mga panalangin. Naalaala niya ang pangakong kanyang ginawa. Sa wakas, isang iyak ng sanggol ang pumuno sa silid. Pagkatapos ay isa pa. Napasinghap ang mga babae. Nanganak siya ng kambal. Ang mga luha ay dumaloy sa mukha ng babae habang hawak ang kanyang mga anak na babae. 2 maliliit na buhay ang nakahiga sa kanyang dibdib, mainit at totoo. Hinawakan niya ang kanilang mga pisngi nang dahan-dahan natatakot na baka maglaho sila kung pipikit siya ng matagal. Pumasok ang kanyang asawa sa silid at napatigil sa hindi paniniwala. Kambal, napaluhod siya at nagpasalamat sa langit ng paulit-ulit. Kinaumagahan alam na ng buong nayon. Nagtipon ng mga tao sa labas ng kanilang tahanan na nag-uusap ng may kagalakan. Tinawag ng ilan ang mga bata na isang himala. Sabi ng iba sila ay patunay na ang pagtitiis at pananampalataya ay hindi kailanman nasasayang. Tahimik na nakinig ang babae, yakap ang kanyang mga sanggol. Pinag-aralan niya ang kanilang mga mukha ng maingat. Bagamat isinilang na ilang minuto lang ang pagitan, tila magkaiba na sila agad. Ang isa ay may mas malambot na mga katangian at isang kalmadong tingin sa kanyang mga mata. Ang isa naman ay mas malakas umiyak at masiglang sumisipa ang maliliit na binti. Pareho silang maganda bulong ng babae, hinahalikan ang bawat noo. Pinangalanan niya ang panganay na Luningning, na ang ibig sabihin ay liwanag o kakinangan, tanda na ang kanilang hiling ay dininig. Ang pangalawa ay pinangalanan niyang Tala, na ang ibig sabihin ay bituin o isang handog. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy silang pinagmamasdan ng babae. Halos hindi siya natutulog, natatakot na baka may mangyari. Bawat hininga nila ay parang isang biyaya na hindi niya deserve, ngunit pinapahalagahan pa rin. Ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi siya kailanman magpapakita ng paboritismo. Ang mga batang ito ay nagmula sa parehong himala, parehong panalangin, parehong sakit. Mamahalin niya sila ng pantay. Habang lumalaki ang kambal, ang kagalakan ng babae ay lumago kasabay nila. Ang kanyang tahanan na dati ay tahimik, ay napuno na ngayon ng mga iyak, tawa at maliliit na yapak. Kapag pasan niya sila sa kanyang likuran, nararamdaman niyang buo siya sa paraang hindi niya kailanman naramdaman noon. Gayunpaman, sa gitna ng kanyang kaligayahan, isang tahimik na takot ang nananatili. Alam niya kung paano ang mundo. Alam niya kung paano napapansin ng mga tao ang mga pagkakaiba. Nanalangin siya na sana ay laging mahal ng kanyang mga anak ang isa't isa, na hindi nila hayaan ang paghahambing na humadlang sa kanila. Madalas niya silang niyayakap at mahinang kinakausap. Pareho kayong mahalaga, sabi niya sa kanila. Hindi dahil sa itsura ninyo, kundi dahil sa kung sino kayo sa loob. Hindi pa naiintindihan ng kambal ang kanyang mga salita. Alam lamang nila ang init ng kanyang mga bisig at ang tunog ng kanyang boses. Ngunit ang mga binhi ng kinabukasan ay naitanim na. At bagamat hindi alam ng babae ang himala na kanyang ipinanalangin, ay magdadala balang araw ng parehong malaking kagalakan at malalim na kalungkutan. Sa ngayon, sa ilalim ng banayad na liwanag ng buwan, natulog siya nang payapa sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ang kanyang mga anak sa kanyang tabi naniniwala ng buong puso na ang pag-ibig ay sapat na upang protektahan sila. Mabilis na lumaki ang kambal gaya ng mga bata kapag napapalibutan ng pag-ibig. Mula nang matuto silang lumakad, sina Luningning at Tala ay bihirang maghiwalay. Naglalaro sila sa bakuran, nang magkasama humahabol ng mga paru-paro at magkasama sa isang higaan sa gabi. Ang kanilang tawa ay pumuno sa bahay, ginagawa itong isang lugar ng init at ingay sa halip na ang tahimik na kalungkutan na dati ay nanirahan doon. Pinanood silang mabuti ng kanilang ina, puno ang puso, bawat ngiti, bawat hakbang, bawat salita ay parang isang regalo na hindi pa rin niya lubos na mapaniwalaan na sa kanya. Noong mga unang taon, halos magkamukha ang kambal. Sila ay may parehong madidilim na mata, parehong maliliit na ilong, parehong malalambot na kulot. Madalas silang mapagkamalan ng mga tao at tumatawa ang kanilang mga magulang kapag nangyayari iyon. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, nagsimulang lumitaw ang maliliit na pagkakaiba. Ang mukha ni Luningning ay lumambot habang lumalaki. Ang kanyang mga mata ay tila nagniningning kahit wala siyang sinasabi. Kapag ngumingiti siya,
Tila ang mundo ay ngumingiti rin pabalik. May isang banayad na kalmado sa kanya na nakakaakit ng mga tao nang walang kahirap-hirap. Si Tala naman ay lumaking mas matalas ang loob. Ang kanyang mga mata ay maliwanag ngunit hindi mapakali. Mabilis at malakas siyang magsalita, laging gustong marinig. Siya ay malakas at mabilis ang mga kamay, magaling sa pag-akyat ng mga puno at mabilis tumakbo. Hindi naman siya pangit ngunit siya ay iba. Sa una walang gaanong pumapansin ngunit lumalaki ang mga bata at gayon din ang mga mata ng mundo. Nang marating ng kambalang edad kung saan nagsisimulang tumulong ang mga batang babae sa kanilang mga ina sa mga pampublikong lugar, nagsimulang mapansin ng nayon. Sa ilog ang mga babae ay ngumingiti kay Luningning at sinasabing siya ay napakaganda. Sa palengke pinatitigil siya ng mga matatanda upang hawakan ang kanyang buhok o purihin ang kanyang pag-uugali. Napakagandang bata, sabi nila. Lalaki siyang isang mainam na babae. Si Tala ay nakatayo sa tabi niya, dala ang parehong mga basket, ginagawa ang parehong trabaho. Walang nagsasabi ng mga bagay na iyon sa kanya. Sa una hindi naintindihan ni Tala kung bakit sumisikip ang kanyang dibdib kapag pinupuri ang kanyang kapatid. Sinasabi niya sa kanyang sarili na hindi ito mahalaga. Sila ay kambal. Kung ano ang kay Luningning ay kanya rin. Ngunit nagpatuloy ang papuri. Bawat papuri na natatanggap ni Luningning ay parang isang maliit na sugat na hindi alam ni Tala kung paano ititigil. Dahan-dahan isang tanong ang nabuo sa kanyang isipan. Bakit siya? Kapag may bumibisita sa kanilang tahanan, ang kanilang mga mata ay sumusunod kay Luningning habang kumikilos ito. Kapag tumatawa ito, ang iba ay tumatawa rin kasabay nito. Napansin ni Tala kung gaano siya kadalas binabalewala, kung gaano kadalas siyang pinapatungan ng salita, kung gaano kadalas siyang naglalaho sa background. Sa gabi, tinititigan niya ang kisame at nakikinig sa malambot na hininga ni Luningning sa kanyang tabi. Isinilang kami sa parehong araw, isip niya. Bakit sa kanya ang lahat? Nagsimulang mapansin ng kanilang ina ang pagbabago. Mas tahimik si Tala kaysa dati, ngunit kapag nagsasalita siya, may tala sa kanyang tono. Sinisigawan niya si Luningning sa maliliit na bagay. Kung may mahiram si Luningning, inaakusahan siya ni Tala ng pagnanakaw. Kung susubukan ni Luningning na tumulong, itinataboy siya ni Tala. Isang gabi matapos sigawan ni Tala ang kanyang kapatid. Dahil sa isang nabasag na mangkok, tinawag siya ng kanilang ina sa isang tabi. Anak ko, sabi nito ng banayad habang nakaupo sa tabi niya. Ano ang bumabagabag sa iyong puso? Tumingin sa malayo si Tala, mahigpit ang kanyang panga. Wala. Hindi muna nagpumilit ang kanyang ina. Ipinatong nito ang kamay sa kamay ni Tala at naghintay. Ang katahimikan ay pumuno sa silid, mabigat at matiyaga. Sa wakas nagsalita si Tala. Lahat sila, mas mahal siya. Ang kanyang boses ay nanginig at ang mga salita ay lumabas. Nang mas mabilis na magsimula na siya. Tinitingnan nila siya. Pinupuri nila siya. Parang hindi ako umiiral kapag nandyan siya. Kumirot ang puso ng kanyang ina. Niyakap niya si Tala ng mahigpit. Makinig ka sa akin, sabi nito ng mahina. Ang kagandahan ay hindi lamang ang nakikita ng mga tao sa labas. Ang tunay na kagandahan ay nananahan sa kung paano mo pinakikitunguhan ng iba, kung paano ka nagsasalita, kung paano ka nagmamahal. Kumalas si Tala. Madaling sabihin niyan. Nagbuntong hininga ang kanyang ina. Ang mundo ay hindi patas minsan, ngunit ang inggit ay lalason lamang sa iyong puso. Sapat ka na kung ano ka. Tumango si Tala. Ngunit ang mga salita ay hindi tumimo sa kanya. Parang walang laman ang mga ito kumpara sa kirot sa loob niya. Habang lumilipas ang mga taon, lalong naging malinaw ang pagkakaiba ng kambal. Si Luningning ay lumaking mas mabait at mas tahimik. Nakikinig siya. Kapag may nagsasalita, tumutulong siya ng hindi tinatanong. Madaling magtiwala sa kanya ang mga tao, sinasabi sa kanya ang kanilang mga alalahanin at lihim. Tila hindi niya napapansin kung gaano karaming atensyon ang natatanggap niya. Napapansin ni Tala ang lahat. Pinapanood niya kung paano ngumingiti ang mga tao kay Luningning bago sila ngumiti sa kanya. Pinapanood niya kung paano pinupuri ng mga matatanda ang pag-uugali ni Luningning habang itinatama lamang ang mga pagkakamali ni Tala. Pinapanood niya kung paano tinititigan ng mga lalaking kasing edad nila si Luningning kapag akala nila ay walang nakatingin. Bawat tingin ay tila patunay ng isang bagay na lubos na kinatatakutan ni Tala. Lagi akong magiging pangalawa. Sa loob ng tahanan, sinubukan ng kanilang ina na tratuhin sila ng pantay. Binibigyan sila nito ng pantay na trabaho, pantay na pagkain, pantay na pangangalaga.
Ngunit ang mundo sa labas ng bahay ay hindi sumusunod sa kanyang mga tuntunin. Minsan kapag umuuwi si Luningning na nakangiti matapos ang isang araw sa nayon, nakakaramdam si Tala ng galit ng walang malinaw na dahilan. Ano ang nginingiti-ngiti mo? Tanong niya ng matalas. Titingin si Luningning na nalilito. Wala, masaya lang ako. Lalo iyong nagpapalala sa pakiramdam ni Tala. Nagsimulang maniwala si Tala na nasisiyahan si Luningning na hinahangaan. Kahit na ang kanyang kapatid ay hindi kailanman kumilos ng mayabang o hindi mabait sa isip ni Tala, ang kagandahan mismo ay naging isang kasalanan. Napansin din ng kanilang ama ang tensyon. Isang gabi habang ang pamilya ay nakaupong kumakain, sabi niya, "Kayong dalawa ay mas malakas kapag magkasama kaysa kung magkahiwalay. Huwag ninyong kakalimutan iyan." Ngumiti si Luningning at tumango. Napatingin si Tala sa kanyang pagkain na wala ang kanyang gana. Habang papalapit sila sa pagiging ganap na babae, lalong tumindi ang papuri sa paligid ni Luningning. Lantaran ng pinag-uusapan ng mga babae ang kanyang kinabukasan. Sabi nila, magiging mabuti siyang asawa. Sabi nila ipipila ang mga lalaki para sa kanya. Narinig ni Tala ang bawat salita. Bawat isa ay nagtanim ng isa pang binhi ng hinanakit. Nagsimula siyang ikumpara ang kanyang sarili ng palagi. Pinag-aralan niya ang kanyang refleksyon sa tubig at salaming naghahanap ng mga kapintasan. Tumatayo siya sa tabi ni Luningning at sinusukat ang kanyang sarili laban dito laging kinukulang. Sa gabi kapag hinahalikan sila ng kanilang ina para sa magandang gabi at ipinapaalala sa kanila ang tungkol sa kabaitan at pagtitiis, itinatalikod ni Tala ang kanyang mukha. Hindi niya gusto ang mga aral tungkol sa kabutihan. Gusto niya ng katarungan. Ngunit hindi dumating ang katarungan. At dahan-dahan tahimik ang pag-ibig sa pagitan ng magkapatid ay nagsimulang mamatay, sapat na upang ang inggit ay makalusot at manahan ng malalim sa puso ni Tala, kung saan ito maghihintay lalakas sa paglipas ng panahon. Naghihintay sa sandaling maaari na itong makawala. Lumipat ang panahon gaya ng lagi nitong ginagawa, dala ang kambal mula sa pagkabata patungo sa pagiging ganap na babae, bago pa man lubos na mapagtanto ng bawat isa na nangyayari na ito. Ang araw na nagbago ang katawan ni Luningning ay ang araw na tunay na nagsimulang tumingin sa kanya ang nayon sa ibang paraan. Hindi na ito ang banayad na papuri na ibinibigay sa isang bata. Ito ay ang maingat na atensyong ibinibigay sa isang dalaga. Mas matagal ang mga tingin. Mas malambot ang mga boses kapag kinakausap siya. Napansin agad ito ni Tala. Napansin niya kung paano nagbubulungan ang mga babae kapag dumadaan si Luningning. Napansin niya kung paano ang mga binata ay biglang nakakahanap ng dahilan upang dumaan sa kanilang tahanan. Napansin niya kung paano tila nagbabago ang hangin tuwing pumapasok ang kanyang kapatid sa isang silid. Napansin din ito ng kanilang ina at pinuno ito ng parehong pagmamalaki at pag-aalala. Magsisimula ng magsalita ang mga tao babala nito ng banayad isang gabi. Dapat kayong maglakad ng may pag-iingat. Tumango ng may paggalang si Luningning. Nanatiling tahimik si Tala. Hindi nagtagal bago dumating ang unang manliligaw. Dumating siya isang hapon, dala ang mga regalo at kaba sa dibdib. Binati niya ang kanilang mga magulang nang may galang, halos hindi tinitingnan si Tala habang binibigyan siya nito ng tubig. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay Luningning, nagniningning sa interes. Nakatayo lang doon si Tala, hawak ang baso, nararamdamang hindi nakikita. Nang umalis ito, nangangakong babalik, nagkulong si Tala sa kanyang silid at umiyak. Hindi niya naintindihan kung bakit napakatalas ng sakit. Parang may isang mahalagang bagay na kinuha sa kanya bago pa man niya malaman na gusto niya pala ito. Hindi nagtagal ay dumami ang mga pagbisita. Ang mga binata ay dumating na may mga ngiti, mabubuting salita at maingat na piniling mga regalo. Ang ilan ay dumating ng matapang, ang iba ay mahiyaing hinihiling sa mga kapitbahay na magsalita para sa kanila. Bawat isa ay nagtatanong tungkol kay Luningning. Hindi kailanman kay Tala. Bawat pagbisita ay lalong humihiwa sa puso ni Tala. Nakikinig siya mula sa likod ng mga dingding, habang ang kanyang mga magulang ay nagsasalita ng may kabaitan sa mga bisita. Pinapanood niya ang pagtugon ni Luningning na may mahinhing ngiti at magalang na katahimikan. Hindi sila hinihikayat ni Luningning ng lantarang, ngunit hindi rin niya sila tinatanggihan. Sinusunod niya ang gabay ng kanyang mga magulang gaya ng lagi niyang ginagawa. Para kay Tala iyon ay parang pagtataksil. Paano niya nagagawang tumayo lang doon, isip ni Tala ng may pait? Paano niya nagagawang magkunwari na hindi niya nakikita ang nangyayari?
Isang gabi matapos umalis ang isa pang manliligaw, sa wakas ay sumabog si Tala. Ganyan na pala talaga ang mangyayari, asik niya. Lahat sila ay darating para sa kanya. Bawat isa sa kanila. Mukhang nagulat si Luningning. Hindi ko ito hinihingi. Tumawa ng matala si Tala. Hindi mo na kailangang humingi. Lumalapit iyan sa iyo, sa sarili nitong kusa. Pumagit na ang kanilang ina. Tama na. Ang inggit ay wawasak sa kung ano ang binuo ng pag-ibig. Nagsimulang umiwas si Tala na mapunta sa bahay kapag may mga bisita. Mas mahahabang landas ang dinadaanan niya pauwi mula sa ilog. Nanatili siya sa labas. Hanggang sa paglubog ng araw, umaasang matatakasan ng tunog ng papuri at pangako na pumupuno sa kanilang bahay ngunit hindi niya matakasan ang kanyang mga iniisip. Sa gabi, ay iniisip niya ang kanyang kinabukasan. Nakikita niya ang kanyang sarili na nag-iisa habang si Luningning ay ikinakasal ng maayos. Iniisip niya ang tawalay na ang isa pang kapatid na habang buhay na nakatayo sa likod ng magandang kapatid. Ang takot ay humalo. Sa galit lumilikha ng isang bagay na mas madilim. Karapat-dapat din ako sa kaligayahan, sabi niya sa kanyang sarili. Bakit kailangang lahat ay mapunta sa kanya? Patuloy ang pakikipag-usap sa kanya ng banayad ng kanyang ina. Ang pag-aasawa ay hindi isang kompetisyon, sabi nito isang gabi. Ang pag-ibig ay dumarating sa sarili nitong oras. Naikuyom ni Tala ang kanyang mga kamao. Pinili na siya ng oras. Habang patuloy ang pagdating ng mga manliligaw, nagsimulang magsalita ng lantaran ng nayon. Pinaghahambing ng mga babae ang mga regalo. Pinagtatalunan ng mga lalaki kung sinong manliligaw ang mananalo sa kamay ni Luningning. Walang nagtanong kay Tala kung ano ang gusto niya. Minsan kapag dumadaan si Tala sa mga grupo ng kababaihan, naririnig niya ang kanyang pangalan na binabanggit ng mahina kasunod ang puno ng awang katahimikan na mas masakit pa sa kalupitan. Si Luningning naman sa kanyang bahagi ay nakakaramdam na parang nakulong. Hindi niya kinagigiliwan ng atensyon, gaya ng pinaniniwalaan ng mga tao. Ang patuloy na mga mata ay nagpapakaba sa kanya. Nag-aalala siya sa lumalaking distansya ng kanyang kapatid at sinubukang tapusin ito. Isang hapon naupo siya sa tabi ni Tala at nagsabi, "Lagi tayong magiging magkapatid. Walang makapagbabago niyan." Kumalas si Tala. "Sinasabi mo iyan dahil nasa iyo na ang lahat?" Napuno ng luha ang mga mata ni Luningning. "Ibibigay ko ang lahat pabalik kung ang ibig sabihin nito ay kapayapaan sa atin." Ngunit hindi naniwala si Tala. Sa isip ni Tala ang kagandahan ay kapangyarihan at hawak ito ni Luningning ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos ay dumating ang araw na nagpabago sa lahat. Inanunsyo ng kanilang ina na pareho na silang nasa edad ng pag-aasawa at malapit ng kailangang gumawa ng mga desisyon. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa ulo ni Tala na parang isang babalang kampana. Noong gabing iyon, nanatiling gising si Tala, nakatitig sa madilim na kisame. Kung maghihintay ako, isip niya matatalo ako. Ang ideyang iyon ay mas nagpatakot sa kanya kaysa sa ano pa mang bagay. Nagsimula siyang mag-isip ng mga paraan upang baguhin ang kanyang tadhana. Hindi sa pamamagitan ng pagtitiis o kabaitan kundi sa pamamagitan ng kontrol. Hindi pa niya alam kung anong anyo ang kukunin ng mga kaisipang iyon, ngunit nararamdaman niyang makapangyarihan ng mga ito at mapanganib. Kinaumagahan, isa pang manliligaw ang dumating. Hindi lumabas si Tala upang batiin ito. Sa halip na upo siyang mag-isa, nakikinig sa tawanan na nagmumula sa harap ng bahay. Sa bawat tunog lumalalim ang kanyang selos, dahan-dahang nagiging hinanakit na tumatangging palamigin. Hindi na niya tinitingnan si Luningning bilang kanyang kapatid. Nakikita na niya ito bilang isang hadlang. At sa tahimik na pagsasakatuparan na iyon may nagbago sa loob ni Tala. Isang bagay na malapit nang magtulak sa kanya lampas sa galit at patungo sa isang kadiliman kung saan wala nang madaling pagbabalik. Ang umaga, na ang kambal ay nagpunta sa ilog, ay naramdamang ordinaryo sa lahat ng paraan. Ang araw ay sumikat ng banayad, pinipinturahan ang langit ng malambot na liwanag. Ang mga ibon ay kumakanta mula sa mga puno, at ang nayon ay dahan-dahang nabuhay sa pamilyar na mga tunog. Mga pinto na bumubukas tubig na tumatalsik, mga boses na tumatawag ng mga bati. Ito ay ang uri ng araw na tila walang ipinapangakong kakaiba. Gayunpaman, babaguhin ito ang lahat. Naglakad sina Luningning at Tala nang magkatabi sa makitid na landas na patungo sa ilog. Bawat isa ay may dalawang bakanteng banga na maingat na nakapatong sa kanilang ulo. Ang lupa ay malamig sa ilalim ng kanilang mga paa at ang hangin ay amoy sariwa mula sa hamog ng gabi.
Maraming beses na nilang nilakad ang landas na ito noon. Tahimik na kumikilos si Luningning, ang kanyang mga hakbang ay kalmado at matatag. Binabati niya ang mga taong nadadaanan nila nang may mainit na ngiti. Si Tala ay naglalakad. Nang mas mabilis ng kaunti ang kanyang mga hakbang, ay mas mabilis ang kanyang mga iniisip ay hindi mapakali. Wala sa kanila ang gaanong nagsalita. Mula nang magsimulang bumisita ang mga manliligaw sa kanilang bahay, ang katahimikan ay lumago sa pagitan nila na parang isang hindi binabanggit na pader. Madalas gustong magsalita ni Luningning, magsabi ng isang bagay na maaaring magpagaan ng tensyon, ngunit tuwing susubukan niya ang matatalas na tingin ni Tala ay nagpapatigil sa kanya. Habang papalapit sila sa ilog, ang tunog ng dumadaloy na tubig ay lalong lumalakas. Ang ilog ang puso ng nayon, isang lugar kung saan nagtitipon ang mga kababaihan, naglalaro ang mga bata at nagbabahagi ng mga kwento. Ito rin ay isang lugar kung saan mabilis kumalat ang balita. Noong umagang iyon, ang pampang ng ilog ay kakaibang tahimik. Napansin muna ito ni Luningning. Napakapayapa ngayon, sabi niya ng mahina. Nagkibit balikat si Tala. Baka abala ang mga tao. Humakbang sila papalapit sa tubig nang biglang umabot sa kanila ang tunog ng mga yapak. Maraming mga yapak mabagal at matatag, ang mga boses ay sumunod na mababa at maingat. Tumigil sa paglalakad si Tala. Tumingala si Luningning. Papunta sa kanila sa landas ng ilog ang prinsipe ng nayon. Naglalakad siya sa harap, nakasuot ng simple ngunit may presensya na imposibleng hindi mapansin. Sa likuran niya ay sumunod ang ilang mga bantay at tagapaglingkod, lahat ay kumikilos ng may paggalang at kaayusan. Bagamat kilala siya ng lahat, bihirang maglakad ang prinsipe sa nayon ng walang layunin. Ang makita siya ng malapitan ay nagpabilis sa tibok ng puso ni Luningning, sumikip ang dibdib ni Tala. Ang kambal ay nanatiling nakatayo, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Gaya ng nararapat, ibinaba nila ang kanilang mga mata at humakbang ng kaunti sa gilid ng landas. Napansin sila agad ng prinsipe. Magandang umaga, sabi nito nang may kabaitan. Ang kanyang boses ay kalmado, mainit at puno ng tiwala. Madali itong nadala sa ibabaw ng tunog ng ilog. Itinaas ni Luningning ang kanyang ulo at yumukod ng kaunti. Magandang umaga po, aking prinsipe. Sumunod si Tala, ang kanyang boses ay mas mahina. Magandang umaga po. Ngumiti ang prinsipe, ang kanyang mga mata ay nanatili kay Luningning nang mas matagal kaysa kay Tala. Walang kabastusan doon, walang malinaw na intensyon, ngunit ang tingin ay hindi mapagkakamalan. Naramdaman ito ni Tala na parang isang matalim na kagat. Humakbang ang prinsipe ng mas malapit. Patungo ba kayo sa ilog? Opo, sagot ni Luningning. Nandito kami para mag-igib ng tubig. Mainam iyon, sabi nito. Ang hangin sa umaga ay mabait ngayon. Sa isang sandali, walang nagsalita. Ang mga tagapaglingkod ay nanatili sa likod, binibigyan ng prinsipe ng espasyo. Inilipat ni Tala ang bigat ng kanyang katawan. Biglang naging mulat sa kalmadong presensya ng kanyang kapatid sa tabi niya. Tumingin muli ang prinsipe kay Luningning. Maaari ko bang itanong ang iyong pangalan? Nagatubili si Luningning ng isang segundo lang. Ang pangalan ko po ay Luningning. At ang sayo, tanong nito, tumingin sandali kay Tala. Tala po, sagot nito. Tumango ito ng may paggalang, pagkatapos ay ibinalik ang atensyon kay Luningning. Bagay sa iyo ang iyong pangalan, sabi nito. Saan kayo nakatira? Humigpit ang pagkakahawak ng mga daliri ni Tala sa hawakan ng kanyang banga. Sumagot ng simple si Luningning, ibinigay ang direksyon ng kanilang tahanan. Kinakabahan siya. Gayunpaman, may isang bagay sa paraan ng prinsipe na nagpakalma sa kanya. Nagsalita ito. Nang walang yabang, nang walang puwersa. Madalas akong naglalakad sa landas na ito, sabi nito. Ngunit ngayon, ay nararamdaman kong mapalad ako na nakatagpo kita. Ang puso ni Tala ay tumitibok ng malakas sa kanyang mga tainga. Ngumiti si Luningning ng may paggalang. Salamat po, aking prinsipe. Huminto ang prinsipe. Pagkatapos ay nagsabi, kung hindi ito makakaabala sa iyo, nais ko sanang bumisita sa iyo mamayang gabi. Ang mga salita ay tila nabitin sa hangin. Napigil ang hininga ni Tala. Naramdaman ni Luningning ang init na umakyat sa kanyang mga pisngi. Ibinaba niya ang kanyang mga mata nang may paggalang. Kayo po ay malugod na tatanggapin, aking prinsipe. Ngumiti ang prinsipe na nasiyahan. Kung gayon ay pupunta ako. Sa pamamagitan yung humakbang siya pabalik at nagpatuloy sa kanyang paglalakad, ang kanyang mga kasama ay sumunod ng malapit sa likuran niya. Hindi nagtagal ay naglaho sila sa landas, iniwan lamang ang tunog ng ilog at ang katahimikan sa pagitan ng magkapatid. Hindi kumilos si Tala.
Humarap sa kanya si Luningning. Tala. Ano? Anong asik ni Tala? Hindi ko inaasahan. Hindi ka naman kailanman nag-expect putol ni Tala. Ang mga bagay ay nangyayari lang sa'yo. Mukhang nasaktan si Luningning. Hindi ko siya inanyayahan. Tumawa ng mapait si Tala. Hindi mo na kailangan. Naglakad siya ng mabilis patungo sa tubig, pinuno ang kanyang banga nang wala ng ibang salita. Sumunod ng mabagal si Luningning, mabigat ang kanyang puso. Habang naglalakad pabalik ng bahay, walang sinabi si Tala. Paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip ang sandaling iyon. Ang paraan ng pagtingin ng prinsipe kay Luningning, ang paraan ng pagbanggit nito sa kanyang pangalan. Pati ang prinsipe, isip ni Tala, pati siya. Noong gabing iyon ng bahay, ay nagkaroon ng tahimik na kagalakan. Maingat na naghanda ng pagkain ng kanilang ina. Nilinis ng kanilang ama ang upuan at nagpalit ng mas maayos na damit. Ang balita tungkol sa pagbisita ng prinsipe ay mabilis na kumalat at ang mga kapitbahay ay nanatili sa malapit, nagkukunwaring hindi nanunood. Kinakabahan si Luningning. Nagpalit siya ng damit at itinali ng maayos ang kanyang buhok. Hindi niya iniisip ang kanyang sarili bilang espesyal. Alam lamang niyang may isang mahalagang bagay na nangyayari. Pinanood ni Tala mula sa malayo, ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Nang magsimulang lumubog ang araw, may mga yapak na lumapit sa bahay. Ang prinsipe ay dumating na mag-isa. Sa pagkakataong ito, wala ang kanyang mga kasama. Binati niya ang kanilang mga magulang ng may paggalang at pinasalamatan sila sa pagtanggap sa kanya. Matagal silang nag-usap. Tinanong ng prinsipe si Luningning tungkol sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga iniisip. Nakinig itong mabuti sa kanyang mga sagot. Tumatawa ng mahina kapag nagsasalita siya nang may pagkahiya. Natagpuan ni Luningning ang kanyang sarili na nagsasalita ng mas malaya kaysa noon. Naupo si Tala sa malapit, tahimik. Walang nagtanong sa kanya kahit isang slate. Pinanood niya habang ang mukha ni Luningning ay nagliliwanag sa init. Hindi dahil sa yabang, hindi dahil sa kayabangan, kundi simpleng kaligayahan. At may isang bagay sa loob ni Tala na pumilipit ng masakit. Nang tumayo na ang prinsipe, upang umalis, yumukod ito nang may paggalang. Sana ay makabisita muli ako, sabi nito. Kayo po ay laging welcome, sagot ng kanilang ama habang naglalakad palayo ang prinsipe. Nanatiling nakatayo ng tahimik si Luningning, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi pa niya naintindihan ang kanyang nararamdaman, alam lamang niyang ang pagkikita sa ilog ay nagbago ng isang bagay na malalim sa loob niya. Naintindihan ni Tala ang lahat ng napakalinaw. Noong gabing iyon, habang ang kambal ay nakahiga sa kama, bumulong si Luningning, sana ay hindi ito humadlang sa atin. Walang sinabi si Tala. Tinitigan niya ang kadiliman ng kanyang mga iniisip, ay matatalas at nagniningas. Ang pagkikita sa ilog ay hindi lamang nagpakilala kay Luningning sa prinsipe. Ito rin ay nagtanim ng isang mapanganib na binhi sa puso ni Tala, at ang binhing iyon ay nagsimula ng tumubo. Matapos ang unang pagbisita ng prinsipe, wala sa loob ng kabahayan ang naramdamang pareho muli. Noong una, sinubukan ng lahat na kumilos na tila normal ang buhay. Gumigising pa rin ng maaga ang kambal. Nag-iigib pa rin sila ng tubig, nagluluto, at tumutulong sa kanilang ina sa pang-araw-araw na gawain. Ngunit isang hindi nakikitang pagbabago ang nanirahan sa bahay. Tahimik ngunit makapangyarihan. Bumalik ang prinsipe makalipas ang 2 araw. Sa pagkakataong ito, ang kanyang pagbisita ay hindi na sorpresa. Malugod siyang tinanggap ng kanilang mga magulang, binibigyan siya ng pagkain at mauupuan. Tinanong niya ang tungkol sa kanilang kalusugan, kinausap ng may kabaitan ng kanilang ama, at pinuri ang luto ng kanilang ina. Gayunpaman, kahit na kinakausap niya ang lahat, ang kanyang mga mata ay laging nakahanap kay Luningning. Napansin ni Tala. Napansin niya kung paano lumalambot ang boses nito kapag kinakausap ang kanyang kapatid. Napansin niya kung paano nakikinig si Luningning nang may maingat na atensyong hindi sumasabat, hindi nagyayabang. Napansin niya ang paraan ng pagngiti nila sa isa't isa. Maliliit na ngiti na nagsasabi ng higit pa sa mga salita. Nararamdaman ni Tala na parang siya ay estranghero sa kanyang sariling tahanan. Naging mas madalas ang pagbisita ng prinsipe. Minsan ay dumating siya sa hapon, sa ibang pagkakataon ay bago lumubog ang araw. Bawat pagbisita ay nagdadala ng tahimik na kagalakan sa kabahayan at tahimik na sakit sa puso ni Tala. Nagsimula ng magbulungan. Nang lantaran ang mga taga-nayon ngayon, siya ang paborito ng prinsipe, sabi nila. Tunay siyang pinagpala. Narinig ni Tala ang bawat salita.
Sinasabi niya sa kanyang sarili na wala siyang pakialam ngunit ang kanyang mga iniisip ay nagtataksil sa kanya. Sa gabi kapag ayaw dumating ng antok, iniisip niya ang kanyang sarili. Na nakatayo sa kinalalagyan ni Luningning, naririnig ang prinsipe na binabanggit ang kanyang pangalan. Nararamdaman ang atensyon nito na nakatuon sa kanya. Sa halip, ngunit laging dumarating ang umaga at walang nagbabago. Samantala nakikipaglaban si Luningning sa mga nararamdamang hindi niya lubos na maunawaan. Hindi pa siya kailanman nakaisip tungkol sa pag-ibig noon. Hindi niya kailanman naisip ang kanyang sarili. Napipiliin ang isang napakahalagang tao. Nag-aalala siya palagi tungkol kay Tala, tungkol sa kung gaano naging malayo ang kanyang kapatid. Isang gabi habang papalubog na ang araw, natagpuan ni Luningning si Tala na nakaupong mag-isa sa labas. "Masyado kang tahimik nitong mga nakaraan," sabi ni Luningning ng mahina. Hindi tumingala si Tala. "Naging abala ka." Sa pagiging hinahangaan." "Napapitle," si Luningning. "Hindi yan patas." Biglang tumayo si Tala. "Wala ring patas dito." Naglakad siya palayo, iniwan si Luningning na mag-isa kasama ang kanyang pagkakasala at kalituhan. Noong gabing iyon, dumating muli ang prinsipe. Sa pagkakataong ito, matapos makipag-usap sa kanilang mga magulang, nagtanong siya kung maaari bang makalakad kasama si Luningning sandali. Pumayag ang kanilang mga magulang, nagtitiwala sa kanyang respeto at karakter. Mabagal silang naglakad sa ilalim ng nakabukas na langit. Ang buwan ay bilog sapat na maliwanag upang malinaw na maipakita ang landas. Ang mga kuliglig ay kumakanta sa damuhan at ang mundo ay naramdamang kalmado at tahimik. Sa loob ng ilang sandali, walang sino man sa kanila ang nagsalita. Pagkatapos ay sabi ng prinsipe, "Nararamdaman ko ang kapayapaan kapag kasama kita." Ang puso ni Luningning ay tumibok ng mas mabilis. "Ganoon din po ang nararamdaman ko." Ngumiti ito. "Iba ka sa lahat ng nakilala ko. Nakikinig ka. May pakialam ka." Tumingin siya sa ibaba, nahihiya. "Sinusubukan ko lang pong maging mabait. Iyan ang dahilan kung bakit kita hinahangaan," sabi nito. Tumigil sila sa paglalakad. Ang liwanag ng buwan ay bumalot sa kanila, malambot at banayad. Sa isang sandali, tumingin lang sila sa isa't isa. Parehong natatakot magsalita, natatakot sirain ang mahika ng sandali. Dahan-dahan inabot ng prinsipe ang kamay ni Luningning. Hindi siya kumalas. Ang kanilang mga daliri ay nagtugma ng natural na parang doon talaga sila nararapat. Naramdaman ni Luningning ang init na dumaloy sa kanya. Isang nararamdamang napakabago at napakatindi na naging dahilan upang mapigil ang kanyang hininga. "Napamahal na ako sa iyo," sabi ng prinsipe ng mahina. Ang boses ni Luningning ay nanginginig. "Ganoon din po ako." Nang wala ng iba pang salita, yumuko ito ng bahagya at naglapat ng isang banayad na halik sa kanyang mga labi. Ito ay malambot, maingat, perpekto. Ipinikit ni Luningning ang kanyang mga mata, ang kanyang puso ay umaapaw sa kagalakan. Sa sandaling iyon, ang lahat ay naramdamang tama. Ang hindi niya alam ay hindi sila nag-iisa. Nakatago sa likod ng makakapal na halaman sa malapit nanonood si Tala. Sinundan niya sila ng tahimik, ang kanyang puso ay tumitibok ng may takot at galit. Sinasabi niya sa kanyang sarili na gusto lang niyang makita kung saan sila pupunta. Sinasabi niya sa kanyang sarili na babalik na siya, ngunit hindi niya ginawa. Nang makita niya silang huminto sa ilalim ng liwanag ng buwan, nang makita niya ang prinsipe na hinahawakan ng kamay ni Luningning, may isang bagay sa loob niya na kumalas. At nang maghalikan sila, ang kanyang selos ay naging isang bagay na mas madilim. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Ang mga luha ay sumunog sa kanyang mga mata. Hindi mga luha ng kalungkutan kundi ng poot. "Dapat ako iyan," bulong niya ng matindi. "Dapat ako ang nakatayo riyan." Pinanood niya habang nagsasalita sila. Nang mahina, hindi alam ang kanyang presensya. Pinanood niya habang tumatawa sila, nang tahimik na parang ang mundo ay pag-aari lamang nilang dalawa. Nararamdaman ni Tala na hindi siya nakikita, hindi gusto pinalitan. Ang mga salita ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw ng mahina sa kanyang isipan. Ang kagandahan ay nasa puso, ngunit wala nang halaga ang mga ito ngayon. Ang tanging nakikita ni Tala ay ang naniniwala siyang ninakaw sa kanya. Nang sa wakas ay bumalik na si Luningning at ang prinsipe patungo sa nayon, lumayo si Tala, ang kanyang isip ay tumatakbo. Noong gabing iyon, inihatid ng prinsipe si Luningning malapit sa bahay. Ang buwan ay nagniningning pa rin ng maliwanag at ang landas ay naramdamang ligtas. Gayunpaman, huminto si Luningning nang sapat na malapit na sila
upang makita ang liwanag mula sa kanilang bahay. Gabi na po, sabi nito ng banayad. Dapat na po kayong bumalik. Hindi po tama na naglalakad kayong mag-isa. Nag-atubili ang prinsipe pagkatapos ay tumango. Matalino ka. Pinisil nito ang kamay ni Luningning sa huling pagkakataon bago tumalikod palayo. Pinanood siya ni Luningning na maglaho sa landas, puno ang kanyang puso. Hindi niya narinig ang mga yapak sa likuran niya. Lumabas si Tala mula sa kadiliman, ng kanyang mukha ay mahigpit sa galit, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang mga iniisip ay malakas at ligaw. Kung maglalaho siya, isip ni Tala, lahat ay babalik sa kung paano dapat. Bago pa makaharap si Luningning, bago pa niya maramdaman ang panganib, itinaas ni Tala ang isang mabigat na pirasong kahoy at hinampas siya mula sa likuran. Pumagsak si Luningning sa lupa. Nilamon ng gabi ang kanyang sigaw. Nanatiling nakatayo si Tala, na parang estatwa, tinititigan ng walang galaw na katawan ng kanyang kapatid. Ang takot ay dumaan sa kanya, ngunit mabilis itong nabaon sa ilalim ng determinasyon. Hinila niya si Luningning palayo sa landas, ang kanyang paghinga ay mabilis at hindi pantay. Sa pamamagitan ng nanginginig na mga kamay, naghukay siya sa lupa, ang kanyang mga kuko ay kumakalmot ng masakit sa lupa. Nang sapat na ang lalim ng hukay, ibinaba niya si Luningning sa loob at tinabunan ito ng lupa. Ang kanyang dibdib ay nasusunog, ang kanyang mga kamay ay kumikirot, ang kanyang puso ay tumitibok ng ligaw. Nang matapos na tumayo doon si Tala, nakatitig sa lupa na parang hinahamon itong magsalita. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad pabalik sa bahay. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ang kanyang lihim ay nakabaon sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang hindi alam ni Tala, ang hindi niya nakita, ay isang anino sa malayo. Isang mangangaso mula sa kabilang nayon ang napadaan sa lugar na iyon at nakita ang lahat. At ang tadhana na pinaniniwalaan ni Tala na sa wakas ay kontrolado na niya ay naghahanda na upang bumalik laban sa kanya. Hindi natapos ang gabi nang bumalik si Tala sa bahay. Ang nayon ay natutulog ng payapa, hindi alam na ang lupa malapit sa landas ay nabulabog, hindi alam na may isang buhay na nakahiga sa ilalim ng maluwag na lupa at mga nalagas na dahon. Ang mga kuliglig ay kumakanta, gaya ng lagi nilang ginagawa. Ang buwan ay nagpatuloy sa kanyang mabagal na paglalakbay sa langit, tahimik at walang pakialam. Tahimik na pumasok si Tala sa kubo. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. May putik sa ilalim ng kanyang mga kuko. At ang kanyang mga damit ay may bahid ng lupa. Huminto siya sa loob ng pintuan, nakikinig. Tulog na ang kanyang mga magulang. Tahimik ang bahay. Naghugas siya ng mga kamay ng mabilis, kinuskos hanggang sa masunog ang kanyang balat. Pagkatapos ay nahiga siya sa kanyang banig, nakatitig sa kadiliman. Hindi dumating ang antok. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang paulit-ulit na pinatatakbo ng kanyang isip ang sandaling iyon. Ang tunog ng kahoy na tumatama, ang biglang pagbagsak ni Luningning. Ang bigat ng katawan nito habang hinihila niya ito palayo. Tapos nasabi niya sa kanyang sarili, kailangang gawin ito. Gayunpaman, ang takot ay gumapang malamig at mapilit. Bawat maliit na tunog ay nagpapatalon sa kanya. Bawat anino ay tila gumagalaw. Ipinikit niya ng mahigpit ang kanyang mga mata at pinilit ang sarili na huminga ng mabagal. Bukas isip niya lahat ay magbabago. Hindi kalayuan sa nayon ng mga ngaso ay nanatiling nakatayo kung saan siya nagtatago. Pauwi na siya mula sa mahabang pangangaso, naglalakad ng tahimik sa pamilyar na landas nang marinig niya ang mga boses sa harap. Dahil sa kuryosidad, binagalan niya ang kanyang mga hakbang. Ang nakita niya pagkatapos ay nagpalamig sa kanyang dugo. Pinanood niya ang buong eksena. Pinanood ang isang kapatid na hampasin ng isa pa. Pinanood itong hilahin ng katawan palayo. Pinanood itong maghukay sa lupa ng may ligaw na lakas. Nang sa wakas ay umalis na si Tala, ang mangangaso ay nanatili kung saan siya naroroon sa loob ng mahabang sandali. Hindi sigurado kung ano ang gagawin. Ang kanyang puso ay tumitibok ng masakit sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay kumilos siya. Nagmadali siya sa nabulabog na lupa at nagsimulang maghukay gamit ang kanyang mga kamay. Ang lupa ay malambot, bagong bungkal. Ang kaba ay nagtulak sa kanya. Pakiusap bulong niya, naghuhukay ng mas mabilis. Nang maabot niya si Luningning, ang katawan nito ay matigas at malamig sa hawak. Sa isang nakatatakot na sandali, natakot siya. Nahuli na ang lahat. Pagkatapos ay napansin niya ang mahinang pagtaas at pagbaba ng dibdib nito. Buhay siya, bulong niya, nang may pagmamadali. Inangkat niya itong maingat mula sa hukay at inihiga sa lupa. Ang paghinga nito ay mahina, ngunit nandoon ito.
Mula sa kanyang supot, kinuha niya ang isang dahon ng gamot na dala niya para sa mga emergency. Dinurog niya ito ng dahan-dahan at itinapat sa ilalim ng ilong nito. Wala munang nangyari. Pagkatapos ang katawan ni Luningning ay gumalaw. Bigla itong bumahing humihingal para sa hangin. Ang mga ngaso ay nagpakawala ng hininga na hindi niya alam na pinipigilan pala niya. Hindi ito nagising ngunit ang paghinga nito ay naging mas malakas. Nang wala nang inaaksayang sandali, inangat siya ng mga ngaso sa kanyang likuran at dinala siya palayo sa nayon kumikilos ng tahimik at mabilis hanggat kaya niya. Dumating ang umaga, nang may mga iyak. Halos sumikat pa lang ang araw nang mapansin ng ina ni Luningning na walang laman ang higaan nito. Noong una inakala niyang lumabas lang ang kanyang anak ng maaga ngunit habang lumilipas ang oras ang pag-aalala ay nanahan sa kanyang dibdib. Nasaan si Luningning? Tanong niya kay Tala. Pinanatiling kalmado ni Tala ang kanyang mukha. Hindi ko alam. Baka nagpunta siya sa ilog ng maaga. Kumunot ang noo ng kanyang ina. Hindi siya kailanman nagpupunta ng mag-isa. Ang kaba ay mabilis na kumalat. Lumabas ang kanilang ama upang maghanap sa mga landas. Nakisali ang mga kapitbahay. Umabot ang balita sa palasyo at hindi nagtagal ay dumating ang prinsipe mismo. Ang mukha nito ay maputla sa takot. Hindi siya umuwi kagabi, hikbi ng ina ni Luningning. Wala na ang anak ko. Naramdaman ng prinsipe ang paghigpit ng kanyang dibdib ng masakit. Nag-utos siya ng paghahanap agad. Ang mga lalaki ay nagkalat sa buong nayon, tinatawag ang pangalan ni Luningning, hinahanap ang mga landas bukid at pampang ng ilog. Nakatayo si Tala sa gitna nila tahimik. Sa loob niya ang takot ay nakikipaglaban sa kaluwagan. Hindi nila siya mahahanap, isip niya. Wala na siya. Ang paghahanap ay tumagal ng buong araw. Walang sino man ang nakakita ng anumang bakas ni Luningning. Habang lumulubog ang araw, nakatayo ang prinsipe malapit sa ilog. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang gilid. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mukha ng lantaran. Dapat ay inihatid ko siya hanggang sa bahay, sabi nito nang may pighati. Dapat ay hindi ko siya iniwan. Pinanood siya ni Tala mula sa malayo, ang kanyang puso ay tumitibok ng ligaw. Sa malayo sa isang maliit na kubo sa gilid ng isa pang nayon si Luningning ay nakahigang walang malay. Ang mga ngaso ay naglagay ng malalamig na tela sa kanyang ulo at nagbantay sa buong gabi. Kinausap niya ito ng mahina bagamat hindi niya alam kung naririnig siya nito. Ligtas ka na ngayon, sabi nito. Walang mananakit sa iyo rito. Nang sa wakas ay gumalaw si Luningning. Papalapit na ang umaga, dahan-dahang bumukas ang kanyang mga mata, hindi nakapokus at nalilito. Tumingin siya sa paligid ng hindi pamilyar na kubo, ang kanyang noo ay kumunot. Nasaan ako, bulong niya. Lumapit ng banayad ang mga ngaso. Nasaktan ka? Dinala kita rito para gumaling. Sinubukan niyang umupo ngunit nangiwis sakit. Ang kanyang ulo ay kumikirot. Ang kanyang mga iniisip ay naramdamang nagkakalatan, parang mga piraso na hindi magtugma. Ang pangalan ko ay... Tumigil siya, ang takot ay kumislap sa kanyang mukha. Hindi ko po alam. Naramdaman ng mga ngaso ang isang mabigat na kalungkutan. Huwag kang matakot, sabi nito ng may kabaitan. Maaaring bumalik ang iyong alaala sa paglipas ng panahon. Tumango ng mahina si Luningning bagamat ang takot ay gumapang sa kanyang dibdib. Bumalik sa nayon, lumipas ang mga araw nang walang anumang senyales ni Luningning. Ang prinsipe ay hindi maaliw. Halos hindi siya kumain. Halos hindi siya natulog. Bawat lugar ay nagpapaalaala sa kanya sa dalaga. Ang landas ng ilog ang daan, sa ilalim ng liwanag ng buwan ang bahay ng kanyang pamilya. Lumapit si Tala sa kanya. Binigyan niya ito ng pagkain. Naupo siya ng tahimik sa tabi nito. Nakinig siya. Kapag nagsasalita ito tungkol kay Luningning, tumatango ng banayad, nag-aalok ng aliw. Hindi ka nag-iisa, sabi niya rito ng mahina. Nagsimulang umasa ang prinsipe sa kanyang presensya, hindi dahil nagbago ang kanyang puso, kundi dahil ang pighati ay nagpahina sa kanya at laging nandoon si Tala. Napansin ito ng mga taga-nayon. Napakasuportado niya, bulong nila. Malakas siya. Narinig ni Tala ang papuri at naramdaman ang isang bagay sa loob niya. Isang bagay na malapit sa kasiyahan. Gayunpaman sa gabi, nananaginip siya ng mga kamay na nababalot ng putik at mga walang galaw na katawan. Nagigising siyang pawis na pawis, mabilis ang tibok ng puso. Samantala mabagal ang paggaling ni Luningning. Mas mabilis gumaling ang kanyang ka-TL kaysa sa kanyang isip. Naaalaala niya ang simpleng mga bagay. Paano magluto?
Paano magsalita ng may kabaitan ngunit hindi ang kanyang nakaraan? Hindi siya pinilit ng mga ngaso na makaalaala. Tinatrato niya ito na parang pamilya matiyaga at banayad. Minsan tinititigan niya ang buwan, nararamdaman ng isang kirot na hindi niya mapangalanan. Pakiramdam ko may nawala sa akin na mahalagang bagay, sabi niya. Isang gabi tumango ang mga ngaso. Kung gayon, baka mahanap ka rin ito muli. Pagkalipas ng ilang linggo, isang naglalakbay na mensahero ang dumaan sa nayo ng mga ngaso. Huminto ito para magpahinga at nagbahagi ng balita sa ilang mga taong nagtipon sa malapit. Magkakaroon ng isang malaking kasal sa lalong madaling panahon, sabi nito. Ang prinsipe ng nayon sa tabi ng ilog ay ikakasal na. Napatigil si Luningning. Ang kanyang puso ay humampas ng masakit sa kanyang dibdib. Prinsipe, bulong niya. Opo, pagpapatuloy ng lalaki. Ang seremonya ay malapit na. Ang buong nayon ay naghahanda. Ang pangalan ng prinsipe ay binanggit ng malakas. Sa sandaling iyon, ang lahat ay nagdurog-durog at bumalik ng sabay-sabay. Ang ilog, ang liwanag ng buwan, ng halik ang hampas mula sa likuran ng lupa na dumidiin sa kanya. Sumigaw si Luningning. Napaluhod siya, hinahawakan ng kanyang ulo, habang ang alaala ay bumaha sa kanya ng buo. Ang mga luha ay dumaloy sa kanyang mukha, habang ang katotohanan ay humampas sa kanyang puso. Ang kapatid ko, hikbi niya. Ang kapatid ko ang gumawa nito. Lumuhod ang mga ngaso sa tabi niya, pinapatatag ang kanyang nanginginig na katawan. Naaalaala mo na ngayon, sabi nito ng mahina. Sinubukan niya akong pataying, bulong ni Luningning. Ang kilabot at kalungkutan ay magkahalo. At ang prinsipe, akala niya patay na ako. Umiyak siya hanggang sa kumirot ang kanyang katawan, pinaglalamayan hindi lamang ang nangyari kundi ang pag-ibig na nawala sa kanya, ang pamilya na ipinagkait sa kanya. Nang sa wakas ay bumagal ang kanyang mga luha, tumingin siya sa mga ngaso. Kailangan ko nang umuwi, sabi niya. Nang may determinasyon, kailangang malaman nila na buhay ako. Tumango ang mga ngaso. Sasama ako sa iyo. Naghanda sila agad. Habang naglalakad sila patungo sa nayon na dati niyang tinatawag na tahanan ng puso ni Luningning, ay tumitibok ng may takot at pag-asa. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya, kung paniniwalaan ba siya, kung mapapatawad ba ng kanyang pamilya ang ginawa. Ngunit alam niya ang isang bagay ng malinaw ngayon. Hindi na siya mananatiling tahimik. Ang katotohanan ay naibaon na minsan. Hindi na ito muling mababaon pa. Ang nayon ay hindi na naramdamang parang tahanan para sa prinsipe. Dati bawat landas ay nagpapaala-ala sa kanya ng tawa at posibilidad. Ngayon, bawat hakbang ay nagdadala ng bigat ng pagkalaos. Kahit ang hangin ay naramdamang mas mabigat, na parang ang pighati mismo ay nanirahan sa lupain at tumangging umalis. Mula nang maglaho si Luningning, ang prinsipe ay kumikilos sa kanyang mga araw na parang isang anino. Ang kanyang mga mata ay madalas malayo ang tingin, ang kanyang boses ay tahimik. Nakasuot pa rin siya ng magagandang damit at dala ang kanyang sarili ng may dignidad na inaasahan sa kanya, ngunit sa loob ay may mahalagang bagay na nawasak. Mahal niya ito. Ang katotohanan yun ay nanirahan ng masakit sa kanyang dibdib. Mahal niya ang kabaitan nito, ang banayad na paraan ng pagsasalita, ang kalmado na pumapalibot dito na parang isang malambot na liwanag. Mahal niya kung paano ito nakikinig, kung paano ito nagmamalasakit nang hindi humihingi ng anumang kapalit. At ngayon wala na siya. Gabi-gabi ay inuulit-ulit niya ang kanilang huling mga sandali ng magkasama. Ang liwanag ng buwan, ang ngiti nito, ang paraan ng paghiling nito sa kanya na bumalik na dahil hindi ito nararapat. Ang karunungan nito ay naging banayad, hindi kailanman mayabang. Kung inihatid ko lang sana siya hanggang sa bahay, isip niya nang walang katapusan. Kung binaliwala ko lang sana ang kung ano ang nararapat. Bihirang dumating ang antok. Kapag dumating ito, nagdadala ito ng mga panaginip na puno ng boses nito na tumatawag sa kanyang pangalan mula sa kung saan sa malayo. Sa loob ng mahabang araw ng pagluluksa, naging palaging presensya si Tala. Dumating siya ng tahimik tuwing umaga, dala ang pagkain o tubig. Hindi siya humihingi ng kanyang atensyon o nagsasalita maliban kung kinakausap. Kapag umiiyak siya, nauupo ito sa tabi niya. Kapag nagagalit siya sa kanyang sarili, nakikinig ito ng walang paghatol. Hindi ikaw ang may kasalanan, sabi nito sa kanya ng mahina. Minsan ang mga kakila-kilabot na bagay ay nangyayari ng walang dahilan. Ang kanyang mga salita ay nagpatahimik sa kanya, hindi dahil binura nito ang kanyang sakit, kundi dahil masyado na siyang pagod para labanan ang mga ito. Pinanood silang mabuti ng mga taga-nayon. Nakita nila kung paano nanatili si Tala noong ang iba ay lumayo na.
Nakita nila ang kanyang pagtitiis, ang kanyang kalmadong lakas. Dahan-dahan ang kanilang mga bulong ay nagbago. Napakamatapat niya, sabi nila. Mayroon siyang mabuting puso. Narinig ni Tala ang papuri at tinanggap ito ng tahimik. Sa loob ang kanyang mga emosyon ay nagkakabuhol-buhol. Kaluwagan, takot, pagkakasala at isang lumalaking pakiramdam ng tagumpay na tumanggi siyang pangalanan. Sa gabi, kapag mag-isa na siya, ang kanyang mga iniisip ay nagmumulto sa kanya. Minsan naaalaala niya ang mukha ni Luningning sa ilalim ng liwanag ng buwan, payapa at puno ng tiwala. Minsan nananaginip siya ng mga kamay na kumakalmot sa lupa. Nagigising siyang pawis na pawis, mabilis ang tibok ng puso. Ngunit tuwing umaga, sinasabi niya sa kanyang sarili ang parehong bagay. Ito ang pagkakataon ko. Hindi ko ito sasayangin. Pinanood ng hari ang kanyang anak ng may pag-aalala. Ang pighati ay nagpahina rito. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay. Ang kanyang tawa ay naglaho. Hindi ito ang hinaharap na pinuno na pinalaki ng hari. Isang gabi, ipinatawag ng hari ang prinsipe. Hindi ka maaaring manatiling ganito, sabi nito ng matatag. Hindi ka lamang isang lalaking nagmamahal. Ikaw ay isang prinsipe. Kailangan ng mga tao ng katatagan. Ibinaba ng prinsipe ang kanyang ulo. Hindi pa handa ang puso ko. Nagbuntong hininga ang hari. Ang mga puso ay gumagaling. Ang mga tungkulin ay hindi naghihintay. Huminto ito maingat na pinipili ang kanyang mga salita. May isang babae na nanatili sa tabi mo ng may katapatan. Alam ng prinsipe kung sino ang tinutukoy nito. Si Tala, pagpapatuloy ng hari. Nagpakita siya ng pagtitiis at katapatan. Magiging angkop siyang asawa. Naramdaman ng prinsipe ang isang mapurol na kirot, hindi matalas gaya ng dati kundi mabigat. Hindi ko po siya mahal, sabi nito ng tapat. Ipinatong ng hari ang kamay sa kanyang balikat. Ang pag-ibig ay maaaring tumubo. Ang respeto at presensya ay mas mahalaga sa mahabang mga taon. Noong gabing iyon, naglakad ang prinsipe. Nang mag-isa ang kanyang mga iniisip ay nagkakabuhol-buhol. Hindi niya ninais ang pag-aasawa. Ninais niya ang kapayapaan mula sa sakit, mula sa mga alaala, mula sa pananabik na walang kasagutan. Nag-alok si Tala ng isang bagay na mas madali aliw ng walang inaasahan presensya ng walang kagalakan. At sa gayon, dahil sa pagod sa pighati at tungkulin, pumayag siya. Nang kumalat ang balita ang nayon, ay nagkaroon ng kagalakan. Nagsimula ang mga paghahanda agad. Ang mga dekorasyon ay pinlano. Ang mga pagkain ay itinago. Ang mga awit ay pinraktis. Tinanggap ni Tala ang mga pagbati ng may nakababang mga mata at malalambot ng ngiti. Sa loob ay mabilis ang tibok ng kanyang puso. Nanalo na siya. Gayunpaman, sa bawat lumilipas na araw, habang papalapit ang kasal, isang kakaibang hindi komportableng pakiramdam ang nanirahan sa kanya. Habang papalapit siya sa buhay na gusto niya, lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Malayo sa nayon, sina Luningning at ang mga ngaso ay naglalakad ng matatag patungo sa parehong lugar. Ang paglalakbay ay hindi naging madali. Ang mga alaala ay mabigat sa puso ni Luningning. Bawat hakbang ay naglalapit sa kanya sa mga taong mahal niya at sa kapatid na nagtaksil sa kanya. Sa gabi ay nahihirapan siyang matulog. Paano kung nakalimutan na niya ako, bulong niya minsan. Tumingin sa kanya ng banayad ang mga ngaso. Ang pag-ibig ay hindi nakakalimot ng ganoon kadali. Gayunpaman, ang takot ay sumusunod sa kanya na parang isang anino. Habang papalapit sila sa nayon, narinig nila ang malalayong tunog. Mga tambul-tawa, mga boses na itinataas sa pagdiriwang. Tumigil sa paglalakad si Luningning. Tunog iyon ng isang kasal, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Tumango ang mga ngaso ng seryoso. Kailangang magmadali tayo. Balik sa nayon ng prinsipe ay nakatayo sa seremonya, nakasuotan ng kanyang ekspresyon ay kalmado ngunit malayo. Ang madla ay nagtipon sabik at nasasabik. Nakatayo si Tala sa tabi niya, pinalamutian ng maganda ang kanyang mga kamay, ay nanginginig ng bahagya. Ngumiti ng may pagmamalaki ang kanyang ina. Ang kanyang ama ay nakatayong matigas, hindi sigurado ngunit tahimik. Habang nagsisimula ang seremonya, naramdaman ni Tala ang tibok ng kanyang puso ng masakit. Sinabi niya sa kanyang sarili na mag-focus, huminga, baliwalain ang mga bulong sa kanyang isip. Ito ang gusto ko, isip niya. Ito ang kinabukasan ko. Ngunit sa isang lugar sa loob, isang maliit na boses ang sumagot pabalik. Sa anong halaga? Nilingon siya ng prinsipe sandali. Ang mga mata nito ay mabait ngunit walang laman. Pinilit ni Tala ang isang ngiti.
Hindi niya nakita ang figura na nagtutulak sa madla sa gilid ng nayon. Dumating na si Luningning. Ang kanyang mga damit ay simple, ang kanyang mukha ay mas payat, ngunit ang kanyang mga mata ay may hawak na parehong banayad na lakas na lagi niyang taglay. Ang mga ngaso ay nakatayo sa tabi niya. Ang kanyang tingin ay nakatuon ng matatag sa harap. Ang seremonya ay nagpatuloy, hindi alam na ang katotohanan mismo ay naglalakad ng mas malapit sa bawat hakbang. Ang tadhana matiyaga at hindi sumusuko ay malapit ng bawiin ang ninakaw sa kanya. Ang mga tambol ay tumitibok ng matatag, umaalingaw-ngaw sa buong nayon na parang isang buhay na pintig ng puso. Nagtipon ang mga tao ng malapit na kasuot ng kanilang pinakamagandang damit, nakangiti at nagbubulungan ng may kagalakan. Para sa kanila, ito ay isang masayang araw. Isang prinsipe na kumukuha ng isang bride, isang kinabukasan na tinitiyak, isang pagdiriwang na dapat tandaan. Sa gitna ng lahat ay nakatayo ang prinsipe at si Tala. Ang mga kamay ni Tala ay nanginginig ng bahagya, habang magkahawak ang mga ito nakatago sa loob ng mga tupi ng kanyang seremonyal na damit. Ang kanyang mukha ay kalmado, maingat na inayos, ngunit sa loob ng kanyang dibdib ang kanyang puso ay tumitibok ng ligaw. Sa bawat tibok ng tambol, ang mga alaala ay tumatama sa kanyang isip na parang mga kidlat. Liwanag ng buwan, isang itinaas na kahoy, mga kamay na may bahid ng lupa. Pinilit niya ang sarili na huminga. Malapit na itong matapos, sabi niya sa kanyang sarili. Pagkatapos ng araw na ito, lahat ay maayos na. Ang prinsipe ay nakatayo sa tabi niya, matangkad at maayos, gayunpaman ay parang walang laman. Sumasagot siya kapag kinakausap, tumatango kapag kinakailangan, ngunit ang kanyang mga iniisip ay napapadpad sa ibang lugar. Kahit sa araw na ito, kahit nakasuot bilang isang ikakasal, ang kanyang puso ay naramdamang mabigat. Sinasabi niya sa kanyang sarili na ginagawa niya ang tamang bagay. Ang buhay ay dapat magpatuloy, isip niya. Ang pighati ay hindi maaaring mamuno sa akin habang buhay. Ang nakatatandang nagsasagawa ng seremonya ay itinaas ang kanyang boses, humihingi ng katahimikan. Ang madla ay tumahimik, ang pananabik ay naging matindi sa hangin. Doon naramdaman ng prinsipe isang biglang hila sa kanyang dibdib, isang kakaibang paghigpit na parang may isang bagay na matagal nang natutulog ang nagising. Lumingon siya, nang hindi alam kung bakit. Sa gilid ng madla, dahan-dahang tumutulak paharap ang isang babae na hindi niya inakalang makikita niyang muli. Sa isang sandali, tumanggi ang kanyang isip na tanggapin ito. Mukhang mas payat siya. Ang kanyang mga damit ay simple. Ang kanyang buhok ay nakatali ng payak, ngunit ang kanyang mga mata, ang mga banayad at matatag na matang iyon ay hindi mapagkakamalan. Tila tumigil ang mundo. Ang hininga ng prinsipe ay napigil ng masakit sa kanyang lalamunan. Luningning bulong niya. Sumunod ang tingin ni Tala. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Nang hina ang kanyang mga binti sa ilalim niya at nadulas siya ng kaunti, hinahawakan ang kanyang damit para sa suporta. Ang kanyang puso ay humampas sa kanyang mga tadyang, habang ang kilabot ay bumaha sa kanyang mga ugat. Hindi isip niya ng ligaw. Hindi imposible ito. Ngunit nandoon siya buhay. Ang prinsipe ay biglang humakbang paharap, ang kanyang pagkilos ay matalas at apurado. Siya iyon, sabi nito nang malakas itinuturo sa madla. Siya iyon. Ang mga bulungan ay naging mga nalilitong boses. Lumingon ang mga ulo. Napasinghap ang mga tao nang makita nila ang babaeng papalapit. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado ngunit puno ng emosyon. Tumakbo ang prinsipe. Nilampasan niya ang mga nakatatanda, ang mga bantay, ang mga nagulat na taga-nayon. Nang maabot niya si Luningning, tumigil siya ng sapat na oras upang hawakan ang mukha nito sa kanyang mga kamay. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Buhay ka, sigaw niya. Akala ko nawala ka na sa akin habang buhay. Ang sariling mga mata ni Luningning ay napuno ng luha. Sinubukan ko pong bumalik agad. Niyakap siya nito ng mahigpit, hinahawakan siya ng mahigpit na parang natatakot na baka maglaho itong muli. Ang madla ay nanatiling parang estatwa, hindi sigurado kung magsasalita o hihinga. Nakatayo si Tala sa kanyang kinalalagyan. Ang kanyang paningin ay lumabo. Ang kanyang mga tainga ay umugong. Lahat ng kanyang binuo ay nagsimulang gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Itinaas ng nakatatanda ang kanyang kamay. Ano ang ibig sabihin nito? Humarap ang prinsipe, hawak pa rin si Luningning. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit malinaw itong narinig. Ito ang babaeng mahal ko. Naglaho siya noong gabing huli ko siyang nakita.
Nagluksa ako sa kanya. Hindi ko kailanman itinigil ang pagmamahal sa kanya. Ang mga singhap ay dumaan sa madla. Humakbang si Luningning ng banayad, pinalalaya ang sarili mula sa mga bisig ng prinsipe. Ang kanyang boses ay matatag bagamat ang kanyang puso ay tumitibok ng masakit. Inatake po ako noong gabing iyon, sabi niya. Hinampas ako mula sa likuran at ibinaon. Nabuhay lamang ako dahil may isang mabait na mga ngaso na nakahanap sa akin. Ang madla ay sumabog sa gulat na bulungan. Halos bumigay na ang mga tuhod ni Tala. Bago pa may makapagsalita nang higit pa humakbang paharap ang mga ngaso. Ang kanyang boses ay matatag, malinaw at walang takot. Nakita ko ang lahat, sabi nito. Nakita ko ang kapatid na hampasin siya. Nakita ko siyang maghukay ng hukay. Iniligtas ko ang babaeng ito matapos tumakas ang umatake. Itinaas niya ang kanyang braso at itinuro. Ang kanyang daliri ay nakaturo ng direkta kay Tala. Isang sama-samang singhap ang dumaan sa buong nayon. Lahat ng mata ay lumingon sa kanya. Naramdaman ni Tala ang bigat ng kanilang mga titig na parang apoy sa kanyang balat. Sa isang sandali naisip niyang itanggi ang lahat. Naisip niyang sumigaw, tumakbo. Magkunwaring kasinungalingan ng lahat. Ngunit may isang bagay sa loob niya na nawasak. Taon ng inggit, taon ng pakiramdam. Na hindi nakikita, taon ng pait at galit ang lumitaw sa ibabaw. Tumawa siya. Isang matalas at sirang tunog. Kinuha mo ang lahat sa akin. Sigaw niya, ang kanyang boses ay pumiyok. Habang ang mga luha ay bumubuho sa kanyang mukha. Lahat, tumahimik ang madla. Mahal ka ng nayon. Patuloy ni Tala, ang kanyang mga salita ay lumalabas ng hindi mapigilan. Pinuri nila ang kagandahan mo. Gusto ka nila. At ako ay wala lang, anino mo lang. Ang pangit mong kapatid. Tinitigan siya ni Luningning, ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Gusto ko rin pong mahalin, sigaw ni Tala. Gusto ko rin pong may tumingin sa akin gaya ng pagtingin nila sa'yo. Ang boses niya ay naging isang hikbi. Hindi ko po binalak na umabot sa ganito. Pero nang makita ko kayo kasama siya, nang makita ko ang hindi ko kailanman magkakaroon na wala ako sa sarili ko, katahimikan ang sumunod sa kanyang pag-amin. Humakbang ang prinsipe. Nang mabagal ang kanyang ekspresyon, ay puno hindi lamang ng galit, kundi ng malalim na kalungkutan. Sinubukan mong patayin siya, sabi nito ng mahina. Ginamit mo ang aking pighati. Tumayo ka sa tabi ko habang alam ang katotohanan. Napaluhod si Tala. Pagod na po akong hindi nakikita, bulong niya. Tumayo ang hari mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay seryoso. Mga bantay utos nito. Dalhin siya palayo. Habang inilalayo si Tala, hindi siya lumaban. Ang kanyang lakas ay wala na, ang kanyang pangarap ay nakahigang durog sa likuran niya. Pinanood ni Luningning ang kanyang kapatid na maglaho sa malayo. Ang kanyang puso ay kumikirot sa pighati para sa kung ano ang nawala matagal na bago ang araw na ito. Tikhim ng nakatatanda, ang kanyang boses ay banayad na ngayon. Prinsipe, sabi nito. Nais mo bang ipagpatuloy ang seremonya? Lumingon ang prinsipe kay Luningning. Tumingin siya rito na parang nakikita siya sa unang pagkakataon at sa huling pagkakataon ng sabay. Tatanggapin mo pa rin ba ako? Tanong nito ng mahina. Tumango si Luningning sa gitna ng kanyang mga luha. Opo. Ang mga tambol ay nagsimulang muli. Sa pagkakataong ito, mas mabagal, mas malalim puno ng kahulugan. Ang dati ay binalak na unyon na puno ng kasinungalingan ay nagbago sa isang nararapat. Ang seremonya ay nagpatuloy hindi sa pamamagitan ng pilit na mga ngiti, kundi sa katotohanang inilatag sa harap ng lahat. Habang ang mga sumpa ay binibigkas, ang madla ay nanood ng tahimik na iintindihan na sila ay nakasasaksi hindi lamang sa isang kasal, kundi sa katarungan, kaligtasan at pag-ibig na muling nabawi. At bagamat ang kagalakan ay bumalik sa nayon noong araw na iyon, dumating ito ng magkahawak kamay sa isang aral na walang sino man ang madaling makakalimutan. Na ang inggit na hindi binabantayan ay maaaring pumatay, ngunit ang katotohanan gaano man ito katagal na ibaon ay laging babangon. Natapos ang kasal habang ang araw ay lumulubog ng mababa sa langit, pinipinturahan ng nayon sa malalambot na kulay ng ginto at kahel. Tumugtog muli ang mga tambol, hindi sa malakas na kagalakan na pumuno sa hangin kanina, kundi sa isang matatag na ritmo na naramdamang kalmado at tiyak na parang ang nayon mismo ay sa wakas ay nakatagpo na ng balanse. Nakatayo si Luningning sa tabi ng prinsipe. Naasawa na niya ngayon, ang kanyang kamay ay nakapatong ng banayad sa kamay nito, ang kanyang puso ay puno gayon pa man ay mabigat. Ang kagalakan at kalungkutan ay nanirahan ng magkatabi sa loob niya. Wala sa kanila ang kayang burahin ng isa.
Ngumiti siya nang batiin siya ng mga tao. Pinasalamatan niya sila ng may kabaitan, ngunit ang kanyang mga iniisip ay madalas na napapadpad sa isang lugar, ang daan kung saan dinala palayo ang kanyang kapatid. Wala na si Tala, hindi lamang sa seremonya kundi sa buhay na dati nilang pinagsaluhan. Napansin ng prinsipe ang tahimik na kalungkutan sa mga mata ni Luningning, habang ang mga pagdiriwang ay kumukupas at ang mga tao ay nagsisimula ng bumalik sa kanilang mga tahanan. "Ligtas ka na ngayon," sabi nito ng banayad. "Hindi mo na kailangang matakot muli." Tumango si Luningning. Ngunit hindi siya sumagot agad. "Nagpapasalamat po ako," sabi niya sa wakas. "At masaya po ako. Pero ang puso ko po ay nagpapagaling pa rin." Naintindihan niya. Hindi niya ito pinilit. Natutunan niya sa pamamagitan ng pagkawala na ang pagpapagaling ay hindi maaaring pilitin. Noong gabing iyon nang tumahimik ang nayon at sumikat muli ang buwan, hindi makatulog si Luningning. Nakatayo siya sa labas na nakatingin sa langit, inaalala ang isa pang gabi sa ilalim ng parehong buwan. Isang gabing puno ng pag-ibig at pagkatapos ay sakit. Sumama sa kanya ang prinsipe. "Iniisip mo ba minsan na sana ay naging iba ang mga bagay?" tanong nito nang mahina. Nag-isip siya sandali. Sana po ay walang nagdusa. Pero kung buburahin natin ang sakit, buburahin din natin kung paano tayo naging kung sino tayo ngayon. Tumango ito ng mabagal. "Mahal ko po ang kapatid ko," sabi ni Luningning. "Mahal ko pa rin po siya." Kahit matapos ang lahat, ipinatong ng prinsipe ang isang nag-aaliw na kamay sa ibabaw ng kanyang kamay. "Iyan ay nagpapakita ng iyong lakas, hindi ng iyong kahinaan." Ang mga luha ay tahimik na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi niya ito pinunasan. Lumipas ang mga araw. Ang buhay ay dahan-dahang bumalik sa normal. Bagamat ito ay isang ibang uri ng normal ngayon, mas tahimik, mas mapagnilay-nilay. Madalas pag-usapan ng mga taga-nayon ang nangyari. Ang ilan ay nagsalita ng may kahihiya na pagtatanto kung paano ang kanilang patuloy na paghahambing ay nakatulong sa pagpapakain sa selos ni Tala. Ang iba ay nagsalita ng may pag-iingat, ipinapaalala sa kanilang mga anak na bantayan ang kanilang mga puso laban sa inggit. Ang mga magulang ni Luningning ay madalas bumisita sa palasyo. Ang kanilang kagalakan sa pagkakaroon muli ng kanilang anak ay nahaluan ng pighati para sa isa na nawala sa kanila. Niyakap ng mahigpit ng kanyang ina si Luningning isang hapon at nagsabi, "Ipinanalangin ko kayong dalawa sa iisang puso." Naintindihan ni Luningning. Ang ilang mga panalangin ay sinasagot ng may kagalakan. Ang iba ay sinasagot ng may mga aral na masyadong masakit para balewalain. Si Tala naman ay naharap sa isang napakaibang kinabukasan. Dinala siya malayo sa nayon sa isang lugar kung saan hindi na siya makapananakit. Doon siya nanirahan, kasama ang bigat ng kanyang mga ginawa. May mga gabing umiiyak siyang natutulog minumulto ng sandaling pinili niya ang selos kaysa pag-ibig. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, walang naghahambing sa kanya sa kanyang kapatid. Mayroon lamang katahimikan at katotohanan. At sa katahimikan na iyon, nagsimulang maintindihan ni Tala ang isang bagay na hindi niya kailanman hinayaang makita ng sarili. Na ang pag-ibig na gusto niya ay hindi kailanman maaaring manakaw, at ang kagandahang kinaiinggitan niya ay hindi kailanman naging sanhi ng kanyang sakit. Ngunit ang pag-unawa ay dumating na huli na para mabura ang nagawa na. Balik sa palasyo si Luningning ay lumaki sa kanyang tungkulin bilang prinsesa ng may tahimik na biyaya. Hindi siya namuno ng may yabang o kalupitan. Nakikinig siya. Nagmamalasakit siya. Naaalaala niya kung paano ang pakiramdam ng hindi nakikita. At tiniyak niya na walang sino man sa paligid niya ang makaramdam ng ganoon. Kapag ang mga batang babae ay pinupuri lamang dahil sa kanilang hitsura, dahan-dahang inililihis ni Luningning ang usapan. Mabait siya, sabi niya. Matapang siya. Maalalahanin siya. Dahan-dahan, ang nayon ay nagsimulang magbago. Ang prinsipe ay laging nakatayo sa tabi niya, hindi sa itaas niya, hindi sa harap niya. Magkasama silang namuno hindi lamang ng may autoridad kundi ng may habag. Ang kanilang pag-ibig ay hindi malakas o perpekto. Ito ay matatag, hinubog ng paghihirap at katotohanan. Madalas silang nag-uusap, madalas tumatawa at nagluluksa kapag muling lumilitaw ang mga alaala. Hindi sila nagkunwari na ang nakaraan ay hindi kailanman nangyari. Pinarangalan nila ito sa pamamagitan ng pagpili ng mas mabuti. Isang gabi, makalipas ang maraming taon, tumayo si Luningning sa tabi ng ilog, ang parehong ilog kung saan nagsimula ang lahat.
Ang tubig ay dumadaloy ng mapayapa sumasalamin sa kumukupas na liwanag ng langit. Ang mga bata ay tumatawa sa malapit. Ang mga babae ay nag-uusap ng mahina habang naglalaba ng mga damit. Ang buhay ay nagpapatuloy. Sumama sa kanya ang prinsipe, isinasabit ang kanyang kamay sa kamay nito. May pinagsisisihan ka ba? Tanong nito. Tumingin si Luningning sa tubig sa loob ng mahabang sandali bago sumagot. Pinagsisisihan ko po ang sakit, sabi niya. Pero hindi ko po pinagsisisihan ang pagkaligtas ko rito. Tinuruan po ako nito kung sino ako. Humarap siya rito at ngumiti. Isang ngiti na hindi isinilang mula sa kagandahan lamang kundi mula sa pagtitiis, pagpapatawad at katotohanan. Higit pa po ako sa nakikita ng iba, sabi niya. At ganoon din po kayo. At ganoon din po ang aking kapatid. Tumango ang prinsipe. Nanatili silang nakatayo ng magkasama sa katahimikan, pinapanood ang ilog na dala ang walang hanggang mga kwento nito pasulong. At sa gayon, ang kwento ng kambal ay naging isang aral na ipinasa sa mga henerasyon. Isang aral tungkol sa selos at paghahambing tungkol sa panganib ng pagpapalaki ng pait nang hindi binabantayan tungkol sa tahimik na lakas ng kabaitan at katotohanan. At higit sa lahat, isang paalala na ang tunay na kagandahan ay hindi matatagpuan sa mukha kundi sa mga pinipili ng isang tao kapag ang pag-ibig at inggit ay magkatabi. Sapagkat sa huli ang kagandahan ay maaaring makaakit ng mata ngunit ang pagkatao ang humuhubog sa tadhana. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito at sabihin sa amin kung saan kayo nanonood. Dito nagtatapos ang ating kwento. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang tunay na ningning ay hindi nanggagaling sa panlabas na anyo kundi sa busilak na kalooban. Huwag hayaang lamunin ng inggit ang inyong mga puso. Sa halip ay palaguin ang pagmamahalan sa isa't isa. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muling kwentuhan sa Pilipinas, pagpalain kayo ng may kapal.